The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay China Coast Guard Vessel 5901, you are currently sailing inside the Philippines Exclusive Economic Zone. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa kanyang State of the Nation address noong 2024, iginiit na Pangulong Bongbong Marcos ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Marcos ng patuloy na paggamit ng diplomasya sa pagreresolba ng mga alitan nang hindi isinusuko ang paninindigan ng Pilipinas. Proper diplomatic channels and mechanisms under the rules-based international order remain the only acceptable means of settling disputes. Matapos ang isang taon, nasaan na tayo ngayon pagdating sa issue ng West Philippine Sea? Laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people. November 8, 2024, ilagdaan ng Pangulo ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Itinatakda ng Philippine Maritime Zones Act ang maritime zones ng bansa alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Layunin nitong linawin ang lawak na sakop ng mga karagatan ng Pilipinas, pati na rin ang legal na kapangyarihan ng bansa sa mga nasabing lugar. Samantala, tinutukoy naman ng Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ang mga rutang maaaring gamitin ng mga foreign vessels at aircraft sa pagdaan nila sa teritoryo ng Pilipinas. January 2025, namataan ulit sa West Philippine Sea ang China Coast Guard 5901 na tinaguri ang Monster Ship. Bukod sa Monster Ship, nagsagawa ng intrusive patrols ang iba pang barko ng China Coast Guard at mga miyembro ng Chinese Maritime Militia malapit sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. China Coast Guard Vessel 5901, you are currently sailing inside the Philippines Exclusive Economic Zone. Bilang tugon, ilang ulit nagbigay ng radio challenge ang Pilipinas at iginiit ang soberanya ng bansa sa sarili nitong karagatan. Kalaunan ay naghain ng diplomatic protest ng Pilipinas laban sa ginawang panghihimasok ng China. Samantala, ilang barko ng Pilipinas ang nakaranas din ng pangaharas mula sa mga sasakyang pandagat at panghimpapawid ng China sa magkakahiwalay na insidente nitong nakaraang taon. Sa kabila ng patuloy na panggigipit ng China, matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa posisyon nito sa West Philippine Sea. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts without compromising our position and our principles. Nito ring January 2025 nang maganap ang 10th Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Parehong nagkasundo ang Pilipinas at China na ipagpatuloy ang pakikipagdialogo kaugnay sa issue ng South China Sea. Sa kanyang nakaraang SONA, nabanggit din na Pangulong Marcos ang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas at pakikipag-alyansa sa ibang bansa. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Kamakailan lang muling itiniyak na Estados Unidos ang kanilang pangakong magbigay ng suporta sa depensa at seguridad, kabilang na ang pagresponde sa posibleng armed attack sa West Philippine Sea. Sa kanyang official US visit ngayong Hulyo, sinabi ni Marcos na malaking bahagi ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa, nakasaad ang pangako ng Pilipinas at Estados Unidos na magtulungan at magbigay suporta sa isa't isa sa usapin ng depensa at seguridad. Ayon sa isang survey ng Pulse Asia, nasa 73% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat ipagpatuloy ng kasalukuyang administrasyon ang pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa parehong survey, karamihan ng Pilipino ang nagsabing sumusuporta sila sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para ipagtanggol ang teritoryo at soberanya ng bansa.